Matapos ang dalawang insidente ng pagsabog sa Hulo-Sulu at Zamboanga City, may mga nangangamba sa posibilidad na mangyari rin ito sa Metro Manila. Gaano ba kahanda ang Metro Manila sa banta ng terorismo? Ito ang balita ni Joanna. Hindi may aalis sa mga residente sa Metro Manila ang mangamba sa posibleng pag-atake ng mga teroristang grupo, lalo't dito naninirahan ang bulto ng mga Pilipino. Naririto ang sentro ng kalakalan at mga naglalakihang establishmento. Bagaman walang namomonitor na banta ng terorismo ang Philippine National Police dito sa Metro Manila. Naka-heightened alert ngayon ng PNP matapos ang dalawang insidente ng pagsabog sa Hulo-Sulu at Zamboanga City. Pero ano-anong mga ahensya ng pamahalaan ang dapat na nakatutok sa pagsawata sa anumang banta ng terorismo o agad na re-responde sakaling may mangyaring terrorist attack sa Metro Manila? Sa Estados Unidos, binuo ang Joint Terrorism Task Force noong 1908. Ito ay binubuo ng iba't ibang sangay ng gobyerno gaya ng Federal Bureau of Investigation o FBI, U.S. Secret Service, U.S. Marshal Service, Bureau of Alcohol and Tobacco, Firearms and Explosives, U.S. Army and Naval Criminal Investigative Science at marami pang iba. Dito sa Metro Manila, ang National Capital Region Police ang pangunahing ahensya na may mandato sa pagpapanatili ng peace and order sa rehiyon. Ayon kay NCRPO Chief Guillermo Eleazar, handa ang kanilang hanay na rumesponde sakaling umatake ang mga terorista dito sa Kalakhang, Maynila. Subalit hindi umano nila ito kakayaning mag-isa at kakailanganin pa rin ang ayuda ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Hindi lang naman ang ating kapulisan o NCRPO ang nakatutok dito. All other instrumentalities ng ating pamahalaan ay may kanya-kanyang role just in case magkaroon ng problema. May mga protocols na dapat sundin. Ang sa atin naman kasi, kami bali is security and police assistance. We have other emergency teams and units coming from other agencies of the government. Bukod sa pagsasaayos ng trapiko, trabaho rin ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang public safety. Ayon sa ahensya, handa ang kanilang mga rescue unit na rumesponde sakaling magkaroon ng terrorist attack gaya ng mga pambobomba. Subalit sa PNP nila manggagaling ang instruction kung ano ang mga dapat nilang gawin sa mga ganitong sitwasyon. Sa Mindanao Region, ang militar o Armed Forces of the Philippines ang otomatikong may responsibilidad na rumesponde sa mga terrorist attack dahil nasa ilalim ng martial law ang buong rehiyon. Bagaman hindi isinasantabi ng Malacanang ang posibilidad ng mga pag-atake, sa ngayon ay wala pang binubuong counter-terrorism task force ang pamahalaan na kagaya ng sa ibang mga bansa. Sa ngayon, tiwala ang palasyo na hindi lalagana pang terorismo sa ibang bahagi ng bansa at di kinakailangang palawigin ng martial law sa Mindanao hanggang sa Metro Manila sa kabila ng mga insidente ng pagpapasabog sa Sulu at Zamboanga. There's no spillover. It's still there. The government will respond to whatever succeeding events that may happen. At the moment, but we're ready for any eventuality in that area. We would like to assure the general public that they can go about their normal activity life. Our country is still a safe haven. Joanna, UNTV News and Rescue, Quezon City.